Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1361 hanggang 1370. Nasa sabik ding sabi ni Sheila kay Severin. Ang galing. Maganda ang combat technique na ibinigay mo sa amin dati, ngunit hindi ito masyadong mataas sa grado. Ito ay parang nakakatakot pa nga. Nakangiting sabi ni Severin. Well, kailangan kong maghanda ng ilang diskarte sa pakikipaglaban para sa iyo dahil ang iyong tagumpay ay nasa bingit na ng isang pambihirang tagumpay sa Warrior King. Personal kong natutunan ang combat technique na ito noong lumaban ako kay Deborah mula sa Shadro. Maganda ang teknik niya, pero ang kanyang natamo ay napakalayo sa akin na hinding-hindi siya makakapareha sa akin. Tumigil sandali si Severin at sinabi sa dalawang babae. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ng isang tao ay may malaking kinalaman sa kanilang antas ng paggamit. Kung tutuusin, may malaking pagkakaiba sa antas ng paggamit, at ang lakas ng isang partikular na diskarte sa pakikipaglaban ay magiging iba rin. Halimbawa, ang isang Warrior King ay madaling talunin ang isang Profound Master. Ano naman ang Shadro? Bakit inaatake ka ng mga miyembro ng kanilang organisasyon? Babae ba si Deborah? Bakit kanya gustong patayin? Nagkatinginan sina Sheila at Diane nang walang magawa matapos marinig ang sinabi ni Severin. Bilang tugon, maingat na ipinaliwanag ni Severin ang lahat ng nangyari noong nakaraang araw. Ano? Akala namin iyon ay isang pagpapakita ng lakas sa pagitan ng ilang tao. Hindi ko akalain na sasabihin ng hari sa kanila na patayin ka. Naikuyom ni Sheila ang mga kamao sa galit pagkatapos marinig iyon. Sabi ni Diane, maswerte sila na nakilala nila ang isang tulad mo na nakakakita ng mas malaking larawan. Kung wala ka roon, malaki ang posibilidad na kailangang baguhin ng Dracodam ang pinuno nito. Tumanggo si Sheila. Nakakatawa si Franco. Iniligtas mo ang kanyang buhay, ngunit hinanap niya si Prinsesa Nana at nakipagtulungan sa kanya upang harapin tayo. Siya at ang kanyang ama ay nararapat na patayin. Kasunod ng isang paghinto, sabi ni Sheila. Tatadyakan ko sana si Nana kung nandoon ako. Medyo nawala sa pag-iisip si Diane. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkatulala, sinabi niya sa kanila. Iniisip ko kung ano ang pakiramdam na makasample ng isang prinsesa. Wala namang nakagawa niyan dati diba? Nakangiting awkward na sabi ni Sheila. Sa palagay ko sobrang sarap sa pakiramdam. Ngunit pagkatapos ay muli, ito ay magiging sanhi ng gayong sensasyon sa buong Dracodam kung ang salita ay lumabas. Halika na, kayong dalawa. Gumawa ng mga kopya ng diskarteng ito at magtabi ng isang kopya para sa iyong sarili. Magiging mas maginhawa para sa iyo na magsanay kapag nagawa mo na ang iyong tagumpay. Ibinigay ni Severin ang pamamaraan kay Diane, na tumanggo bilang pagsang-ayon. Si Megan at ang nanay ko ay gustong sumama sa auction bukas. Magiging okay ba iyon? Tanong ni Diane. Hindi alam ni Severin kung matatawa o maiiyak nang marinig iyon. Gusto lang nilang panoorin ang pananabik, ngunit pagkatapos ay muli, magkakagulo sila sa mga bagay-bagay kung hindi sila papayagang pumunta. Ngumiti siya ng pilit at sinabing, sige, sabay-sabay na tayong lahat. Hindi naman sa hindi natin kayang bayaran ang entrance fee. Isama mo na rin sina Wendy at Lily. Sigurado akong gusto nilang sumama sa atin. Sige, sabay na tayong lahat. Napangiti si Diane. Hindi pa ako nakakapunta sa ganoong uri ng lugar, kaya talagang gusto kong makita kung paano gumagana ang lahat. Well, malalaman mo bukas. Tumawa si Severin. Nang matapos magsalita si Severin, nakita niya sina Megan at Felicia na naglalakad kasama sina Wendy at Lily. Sa paghuhusga mula sa kanilang mga ekspresyon, malamang napupunta sila at hilingin sa amin na ipagpatuloy ang pamimili. Bumisita kami sa ilang mga lugar kahapon, at ngayon ay kailangan naming bisitahin muli ang ibang mga lugar. Napangiti nang walang magawa si Severin. Hindi talaga siya nasiyahan sa paglabas, ngunit kailangan niya dahil mahilig mag-shopping si Megan at ang iba pa. Kasama niyan, umalis na silang lahat para mag-enjoy. Kinaumagahan, dinala sila ni Severin sa Flalong Auction House. Lingid sa kanilang kaalaman, napukaw ang interes ng isang matabang lalaki nang mamataan ang grupo ni Severin mula sa likuran. Ang matabang lalaking iyon ay may kasamang ilang bodyguard.
Napalingon siya kina Sheila at Dayan at sinabing may pervert ng ngiti. Hihihi. Kailan pa nagkaroon ng napakaraming magagandang babae ang syudad natin? Bakit wala akong nakita kahit isa sa kanila dati? Hinaplos niya ang kanyang baba at sinimulang tingnan ang mga katawan ng mga babae ng walang hiya. Anong tinitingin-tingin mo, Fatso? Ito ba ang unang beses na nakakita ka ng babae? Naiinis si Megan sa titig ng lalaki at hindi maiwasang mapatingin ng masama sa kabilang partido. Imbes na magalit, ngumiti ang matabang lalaki at sinabi, "Bakit hindi kita matingnan kung lahat kayo ay napakaganda? Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan." Nakangiting sabi ng isang bodyguard sa likod ng matabang lalaki. Siya si Jeremy Smolang, ang sayan ng first class na pamilya ng Ulang City. Ah, kaya sayan ka lang ng isang first class na pamilya. Nakakamangha iyan. Nanginginig na ako sa takot. Sarkastikong sabi ni Megan. Isang araw ang nakalipas, nakilala niya ang lahat ng mga gobernador ng lalawigan, ang mga war gods, at nakipag-inuman pa sa pinakamatandang prinsipe. Ang Ulang City ay isang pinakamaunlad na lungsod, at ito ay walang alinlangan na isang kahangahangang gawa para sa mga naging isang first class na pamilya. Malamang na wala silang kinatatakutan maliban sa ilang piling tao. Hindi na nakapagtataka na magiging ganoon kamayabang si Jeremy. Hindi na malaya ni Jeremy na nanunuya si Megan at naniniwala siyang talagang natatakot si Megan. Nakaramdam siya ng matinding tuwa at sinabi sa kanya, "Kahit papaano matalino ka, ngayong alam mo na kung sino ako, dapat kang magkusa na ibigay sa akin ang iyong numero. Dapat kang kumilos ng mabilis ngayong alam mo na ako ay mula sa isang primera klaseng pamilya." Paumanhin, ngunit hindi ako walang muwang. Mayroon din akong mga prinsipyo, at hindi ako interesado sa isang fatso. Ikinawit ni Megan ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at pagkatapos ay sinulyapan ang kabilang partido na may pag-aalipusta. Marahas na nanginginig ang chubby cheeks ni Jeremy habang nakatitig kay Megan. "Gago ka ba? Ano ang sinabi mo? Ang lakas ng loob mong tawagin akong fatso. Maaaring mataba ako, ngunit walang nang ahas na ituro iyon." Si Dayan at ang iba pang mga babae ay tumawa nang marinig nila iyon. Maaaring nasanay na ang matabang lalaki na iyon, dominante at mayabang, ngunit nakakahiya na nakilala nila siya. Sa sandaling iyon, lumabas si Caroline upang tingnan ang sitwasyon at nakita kaagad ang grupo ni Severin. Agad siyang naglakad na nakangiti. "Mr. Severin, nandito ka na. Sumama ka sa akin. Sinabi lang sa akin ng senior director namin na naka-reserve na ang VIP Room 1 para sa iyo, kaya hatid na kita." "Kakasabi mo lang ba na nagpa-reserve ka ng VIP Room 1 para sa kanya? Sino nga ba siya? Bakit mo ipapa-reserve para sa kanya ang isang kwarto na kahit ako ay hindi makapasok?" Bahagyang natarante si Jeremy nang marinig ang sinabi ni Caroline. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang mataas na uri ng tao na pangalawa lamang sa isang prinsipe o anak ng isang commander. Siya ay isang big shot, hindi bababa sa Ulang City. Nadama ni Jeremy na ito ay isang pagsuway sa mga patakaran na inimbitahan si Severin bago magsimula ang auction. Walang pakialam na sumulyap si Caroline kay Jeremy at malamig niya sinabi, "Ginawa ng aming senior director ang pagsasaayos na ito, Mr. Jeremy. Maaari mo siyang tanungin kung mayroon kang anumang pagtutol." Pagkatapos magsalita, ngumiti si Caroline kay Severin at sinabing, "Sa ganitong paraan, pakiusap." Ang iba ay tumingin na may inggit habang si Severin at ang kanyang grupo ay pinamumunuan ni Caroline. Isang lalaki mula sa isang second-tier na pamilya ang lumapit kay Jeremy kasama ang ilan sa kanyang mga bodyguard. "Anong nangyayari, Jeremy? Ito ang unang pagkakataong may dinala na bisita bago magsimula ang auction." Tumingin si Jeremy sa lalaki at sinabing, "Hulaan ko, Tom. Siguro ang lalaking iyon ay napakabuti sa senior director." Mukhang hindi nasisiyahan si Jeremy. Alam ng mga anak ng lahat ng pamilyang iyon na mas mataas ang klase na ang senior director ay isang napakakaakit-akit na babae. Gusto nilang lahat ng pagkakataon na i-treat siya sa isang pagkain at makuha ang kanyang pabor, ngunit hindi niya tinanggap ang alinman sa kanilang mga kahilingan.
Wala silang nagawa na makapagpapukaw ng interes niya sa kanila. Alam ng maraming tao na ang Flalong Auction House ay hindi kasing simple ng ipinakita sa ibabaw. Mayroon itong mga sangay sa maraming lungsod, at ang suportang natanggap nito ay lubhang nakakatakot din. Pinaghihinalaan pa nga ng ilan na kontrolado ito ng isang sekta. Napakakakaiba nito. Kahit na ang isang taong may katayuan mo ay kailangang maghintay sa pila. Ibig sabihin ba nito ay mas marangal siya kaysa sa iyo? Ang lalaking nagngangalang Tom ay nagpahayag ng kanyang pagkagulat. Kung tutuusin, ang una niyang pagkakataon na makatagpo ng ganoong sitwasyon. Ngumiti ng mapait si Jeremy at sinabing, "Hindi ko alam kung sino siya, pero ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay napakaganda." Napalunok siya nang maisip niya si Diane at ang iba pa. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Caroline ang grupo ni Severin sa ikalawang palapag at pumasok kaagad. Ngumiti si Severin at sinabing, "Siya nga pala, hindi mo ba sinabi na kailangan mo ng mga espiritual na bato para makapasok sa venue? Ang silid na ito ay mangangailangan ng maraming espiritual na bato, naniniwala ako." Nakangiting sabi ni Caroline. "Tama. Ang pagpasok sa unang palapag ay nangangailangan ng 10,000 mabababang espiritual na bato. Ang mga VIP room sa itaas nito ay mas mahal, na nangangailangan ng hindi bababa sa 100,000 mababang grade na espiritual na mga bato. Ang pinakamahal ay ang mga sky room dahil sa magandang lokasyon nito. Ang simpleng pagtayo sa tabi ng mga bintana ng silid ay nagbibigay sa iyo ng napakagandang view ng nagaganap na auction. Ang buong auction house ay nakapaloob sa isang malawak na tanawin. Ang pinakamaganda sa lahat ng VIP room ay, syempre, VIP Room 1. Sabi ni Megan. Hindi ba't nangangailangan iyon ng milyon-milyong espiritual na bato? Kahit na ito ay mga mababang grade na espiritual na bato lamang ang pinag-uusapan, hindi ba masyadong mahal para sa isang VIP room? Nakangiting sabi ni Caroline. Oo. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na maaari kang magkaroon ng pagkakataon na mapunta sa silid na ito nang walang anumang koneksyon. Kadalasan, hindi namin ina-advertise ang pagkakaroon ng VIP Room 1 at inilalaan ito para sa mga mahahalagang bisita. Kapag ito ay walang laman, ito ay dahil walang anumang mahahalagang bisita. Hindi ba't napakasayang na hayaan na lamang itong walang laman? Hindi ba't makabubuting kumita ng mas maraming espiritual na bato? Blankong tanong ni Megan. Nadama niya na ang silid ay hindi magagamit sa buong potensyal nito kung iiwan itong walang laman. Bago pa makapagpaliwanag si Caroline, ngumiti si Diane at sinabi, "Ito ay isang bagay na maipagmamalaki ng kanilang auction house. Ito ay isang paraan ng pagbebenta na nagpapakita ng tunay na halaga ng VIP Room 1. Ang halaga ng silid ay mababawasan kung sino man ang makakapag-alis ng mga espiritual na bato upang makapasok." Gulat na napatingin si Caroline kay Diane at tumango bilang pagsang-ayon. Tama si Miss Diane. Ito ay eksakto tulad ng kanyang inilarawan. Hindi namin basta-basta pinapasok ang sino man dito kahit nabigyan kami ng 1,000,000 mababang uri ng espiritual na mga bato. Kahit na paminsan-minsan ay pinapasok namin ang ilang mga sikat na tao ng may bayad, kailangan nilang magbayad ng 10,000,000 mababang uri ng espiritual na bato o 100,000 middle grade na espiritual na bato. Pero sobrang mahal niyan. Ilang oras lang tayo dito. Makakatipid tayo ng malaki kung pupunta tayo sa ibang kwarto. Nadama ni Diane na napakasakit kung magbabayad sila ng napakaraming espiritual na bato. Matipid na ngumiti si Caroline. Huwag mag-alala, sagot ito ng may-ari. Personal na pinilit ng senior director na dalhin kita rito. Hindi kasi singilan kahit 1 sentimo. Ahem. Napakabait na kilos ng disipulo mo. Nakaramdam ng pagmamalaki si Felicia at bahagyang umubo habang nakangiti kay Severin. Isang mapait na ngiti lang ang nailabas ni Severin. Dahil naayos na ang lahat, masaya lang kaming tanggapin ang kanyang mabait na kilos. Disipulo. Bahagyang kumunat ang noo ni Caroline. Para siyang walang kaalam-alam sa katotohanan na naging disipulo ni Severin ang senior director. Iniisip pa niya kung nagkamali ba siya ng pagkarinig. Ngumiti lang si Severin at tumahimik. Pagkatapos ng lahat, si Elsa ay hindi pa nagbitiw, at ang pagkadulas ng dila ni Felicia ay hindi gaanong perpekto.
Nandito na tayo. Ito ang kwarto. Maraming ilaw, mga pampalamig pati na rin ang ilan sa aming signature dishes at alak. Mangyaring huwag mag-atubiling tamasahin ang mga ito. Ang auction na ito ay magtatagal pa rin. Hindi nila namalayang nakarating sila sa VIP Room 1 habang masayang nagkukwentuhan papalayo. Binuksan ni Caroline ang pinto at pagkatapos ay ipinakilala sila sa maraming tao. Wow! Ito ay kamangha-manghang. Tingnan ang lahat ng masasarap na pagkain. Tuwang-tuwa na nagliwanag ang mga mata ni na Megan at Sheila nang makita nila ang lahat ng mga masasarap na pagkain. Hindi nila akalain na mabibigyan sila ng ganoong kalaking pagkain nang hindi man lang gumastos ng pera. Ito ay isang luho na tanging mga normal na tao lamang ang maaaring inggit. Hihihi. Mukhang maswerte ang araw natin ngayon. Nagpalitan ng ngiti sina Wendy at Lily sa isa't isa. Sige, lahat. Bababa na ako ngayon. Kapag nakapasok na ang ibang mga bisita, may naghihintay sa iyo na magandang attendant sa pintuan. Ipaalam mo lang sa kanya kung may kailangan ka. Ngumiti si Caroline at umalis pagkatapos isara ang pinto. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa VIP Room 3 ang isang batang babae na naka-purple dress at naginat ng bewang. Sa balingkinitan at mayayabong na itim na buhok, parang nasa early 20s na siya. Lumiwanag ang kanyang mga kurba nang iunat niya ang kanyang baywang, dahilan upang lumiwanag ang mga mata ni Jeremy habang nakatitig sa kanyang figure at napalunok. Tumingin siya sa mga bodyguard at mamulong sa kanila. Nakita mo na ba siya dati? Bakit hindi ko pa siya nakilala? Ang sino mang kayang gumastos ng pera at sumali sa auction mula sa isa sa mga VIP room ay mayaman o makapangyarihan, ngunit hindi siya pamilyar sa akin. Ilang bodyguards ang umiling matapos tumingin sa kanya. Matapos magunat ng baywang ang dalaga ay lumingon ito at tumingin sa direksyon ni Jeremy, kung saan nakita niya si Jeremy na pinagmamasdan ang kanyang mga suso. Umasim agad ang mukha niya at inayos ang sarili bago nagsalita. Ikaw na pervert. Anong tinitingin-tingin mo? First time mo bang makakita ng ganito kagandang babae? Pinag-isipan ni Jeremy kung sino ang babaeng iyon at napagpasyahan niyang hindi siya isang taong hindi niya kayang masaktan. Ngumiti siya ng nakakaloko at sinabing, napaka-mature ng pangangatawan mo para sa edad mo, at kinuha ko lang ang kalayaan na humanga sa iyo. Bakit takot na takot ka? Kung titignan ka lang ay hindi ka naman mabubuntis. Nagtawanan ang mga bodyguard sa likod niya nang marinig iyon. Brat. Dudukutan ko yung mga mata mo kapag tumingin ka pa. Tiningnan ng masama ng dalaga si Jeremy at nagbanta. Hindi man lang natatakot si Jeremy sa mga banta nito. Ngumiti ito at sinabi. Sinabi mo bang, dudukutan mo itong mga mata ko? Sa tingin ko ikaw ay mula sa ibang lungsod. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ka maglalakas loob na kausapin ako ng ganyan kung kilala mo ako. Hindi rin nagpakita ng anumang senyales ng takot ang babaeng naka-purple dress. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ako maninindigan sa ganyang bastos at bastos na pag-uugali. Naghahanap ka ng gulo kung sa tingin mo ay may inis mo ako. Walang makakatulong sa iyo pagkatapos, kahit ang Diyos. Sa pagkakataong iyon, lumabas sa silid ang isang matandang may kulay abong buhok at balbas. Tumayo siya habang nasa likod ang mga kamay at sinabi sa dalaga. Nakalimutan mo na ba ang sinabi sa iyo ng aming pinuno? Huwag kang magdudulot ng gulo pagkatapos tumuntong sa lungsod. Dapat ay maging low profile tayo. Mag-focus tayo sa pagkuha ng gusto natin mula sa auction at umalis pagkatapos nito. Sige. Pero ang taba na iyon ay karapat-dapat saktan. Sabi ng dalaga, nagngangalit ang mga ngipin. Sinaman niya ng tingin si Jeremy at pagkatapos noon ay hindi na siya pinansin. Hindi ko akalain na makikilala ko ang isang taong may ganoong kataas na kakayahan. Ang babaeng iyon at ang matandang lalaki ay malamang na mula sa isa sa mga nakatagong sektang iyon. Ungol ni Severin matapos pagmasdan ang sitwasyon mula sa malayo. Mataas na pagkamit. Sa tingin mo, galing ba sila sa nakatagong sektang? Nagtatakang tanong ni Megan matapos marinig ang sinabi ni Severin. Tumanggaw si Severin. Nang makita niyang nakatingin sa kanya sina Diane at Sheila, sabi niya. Siya ay isang level 8 warrior emperor, at ang matandang lalaki ay isang level 9 warrior emperor.
Sa tingin ko ay walang sino man sa buong Dracodom ang makakapantay sa kanilang level. Ganun ba siya kalakas? Nagulat din si Dayan nang marinig ang sinabi ni Severin. Huwag mong kalimutan ang iyong sarili, Severin. Hindi sila katugma sa iyo, hindi ba? Paalala ni Megan. Ngumiti ng pilit si Severin. Hindi na kailangang sabihin, wala tayong mapapala sa pag-provoke sa kanila, kaya dapat nating subukan ang lahat para maiwasan iyon. Siguradong may mas malalaking sekta na hindi natin kayang pukawin. Nang marinig iyon ni Megan ay tumanggo siya at sinabing, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi, tama ba? Siya nga pala, nasa VIP Room 1 tayo at nasa VIP Room 3 sila. May isa pa tayong fatso sa pagitan, kaya napakababa ng pagkakataong masaktan natin siya. Nakangiting sabi ni Sheila. Sang-ayon din ako. Ang bastos na matabang iyon ay mas malamang na masaktan siya. Hindi man lang siya mapakali na itago ang malaswang titig niya sa tuwing makakakita siya ng babae, at parang naglalaway na siya sa bibig niya. Tinapan ni Megan ang bibig at nakangiting sabi. Huwag mo na akong simulan sa kilabot na iyon. Ang kanyang titig ay nakakaakit, at ang kanyang mga mata ay parang laging kumikinang kapag nakakakita siya ng babae. Biglang naisip si Megan at sinabi niya kay Severin. Narinig ko mula kay Dayan na mayroon kang isang lihim na pamamaraan na nagbibigay daan sa iyo upang makita ang paggamit ng ibang tao. Ito ay tinatawag na mind's eye kung saan kailangan mong isaaktibo ang iyong ikatlong mata o isang bagay na katulad nito. Tumigil sandali si Megan at sinabing, Bueno, hindi pa ako Profound Master, ngunit maaari mo bang ituro sa akin ito at buksan ang aking pangatlong mata kapag ako ay naging isang Profound Master? Napagtanto ko na ang lihim na pamamaraan na ito ay talagang madaling gamitin. Nagbibigay daan ito sa gumagamit na makita ang tagumpay ng ibang tao kahit na ang ibang tao ay nagtatago ng pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Kumunot ang noo ni Severin nang marinig ang hiling nito. Baka sa mukha niya ang pagkapahiya sa sinabi niya. Hindi maaaring posible iyon. Nagkatinginan sina Dayan at Sheila na may mga pag-iisip na ekspresyon. Kung tutuusin, ang pagbukas ng kanilang ikatlong mata ay kakailanganin nilang habarin ang kanilang mga damit upang maipasok ni Severin ang kanyang mga pilak na karayom sa mga bahagi ng kanilang tiyan. Kapag dumating ang oras upang alisin ang mga pilak na karayom, ang kaaya-ayang pakiramdam ay hindi sinasadyang magdulot ng ilang mga daing. Parehong maaaring tanggapin ito ni Dayan at Sheila kung alinman kay Rachel o Gracie ang hiling na iyon. Kung tutuusin, sila ay mga kampa ni Severin, at maganda rin ang kanilang relasyon sa isa't isa. Gayunpaman, mas naging awkward ang relasyon ni Megan kay Severin. Noong una ay inaasahan ni Megan na papayag si Severin sa ganoong simpleng kahilingan, kaya nagulat siya nang tumanggi si Severin. Medyo nalungkot siya. Ganyan ba talaga kahirap para sa iyo na tulungan ako? Bakit hindi mo ako matutulungan yan kung matutulungan mo si Dayan at Sheila? Malaking pakinabang para sa atin na malaman natin ang tagumpay ng ating kalaban bago tayo sumabak sa isang labanan. Kung alam nating hindi tayo kalaban para sa kanila, maaari tayong tumakas. Bukod pa rito, mag-iingat pa kami na huwag masaktan ang isang tao na mas mataas ang tagumpay kaysa sa amin. Nais mo bang masaktan ko ang isang malakas na tao nang hindi sinasadya dahil lang sa nabigo akong makita ang kanilang paggamit? Sandaling natahimik si Severin at hindi alam kung paano sisimulang ipaliwanag ang sitwasyon kay Megan. Samantala, si Felicia ay may malungkot na ekspresyon habang inaanyayahan siya sa sitwasyon. Ang mind's eye ay nagdudulot ng napakaraming benepisyo, at maaari pa itong maging kapaki-pakinabang sa pagsadyap sa buhay ng isang tao. Bakit hindi mo siya tulungan? Madidismaya ako sa iyo kung hindi mo siya gustong turuan. Hindi mo dapat sisihin si Severin, nanay. Nakatali ang mga kamay niya sa ganitong sitwasyon. Agad na pumasok si Dayan para magsalita para kay Severin matapos makitang hindi siya pagkakaintindihan ni Felicia at Megan. Agad na sabi ni Sheila. Oo, mangyaring huwag makakuha ng maling ideya tungkol kay Severin. Masaya sana siyang tumulong kung magagawa niya. Hindi siya makakatulong dahil sa kung gaano ito kakomplikado. Bakit? Paano? Lalong nadismaya si Megan habang iniisip iyon.
She threw a small fit and said, Sa tingin ko, may kinikilingan si Severin. Iniisip niya na maibibigay lang niya sa kanyang mga asawa ang pinakamagagandang bagay sa buhay, at hindi ako kabilang sa kategoryang iyon dahil hindi niya ako babae. Nabigla si Severin sa katwiran na iyon. Pagpapahingahin ba niya ito pagkatapos kong sabihin sa kanya na kailangan niyang maghubad at humiga ng hubad sa harap ko? Paano ko sasabihin sa kanya iyon? May biglang pumasok na ideya kay Dayan at agad niyang sinabi. Oo, yun talaga ang dahilan. Nakita mo iyon, nanay. Inamin ni Dayan. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang bias. Malungkot na paliwanag ni Dayan. Bueno, dapat mayroong isang napakalalim na pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang tao kung ang ikatlong mata ay isa sa aktibo. Ang parehong mga tao ay hindi gaanong kilala ang isa't isa, at kailangang magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Sa mga kondisyong ito lamang maaaring magkaroon ng koneksyon at ang ikatlong mata ay ma-activate. Tama, Megan. Ang ganoong uri ng relasyon ay hindi mangyayari sa pagitan mo at ni Severin, kaya wala kang mga kinakailangang kondisyon upang matutunan ang pamamaraan sa unang lugar. Dagdag ni Sheila. Hindi. Kaya ganyan yan. Hindi ba ibig sabihin noon ay hindi ko na matututunan ang mind's eye na ito sa buong buhay ko? Napangiti si Megan ng mapait. Hindi napigilan ni Felicia na mapabuntong hininga din. Gayunpaman, may biglang pumasok na ideya sa kanya at tinanong niya si Severin. May paraan pa para magawa ito. Maaari mong turuan si Dayan ng paraan na iyon at tulungan niya si Megan sa pag-activate ng kanyang third eye. Kaya naman yan, di ba? Hindi alam ni Severin kung paano iyon sasagutin dahil ang palusot ay gawa-gawa lamang ni Dayan at Sheila. Nakikita ni Dayan na nasa sikip si Severin kaya sinabi niya kay Felicia. Tutulungan sana ni Severin si Megan kung ganoon lang kasimple. Ito ay isang bagay na gagana lamang kung ang isang lalaki at isang babae ay pisikal na intimate. Sa wakas ay napabuntong hininga si Felicia. Well, hulaan mo na wala kang magagawa tungkol dito. Napangiti si Sheila at agad na iniba ang usapan. Magsisimula na ang auction. Tingnan natin kung may kawili-wili. Natahimik ang lahat nang lumipad mula sa kabilang dulo ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang at lumapag sa isang plataporma. Nakangiting sabi ni Severin. Ang namamahala sa auction ngayon ay si Miss Caroline. Pagkaakyat ni Caroline sa stage, ngumiti siya at binati ang mga bisita. Kumusta, sa lahat? Ang pangalan ko ay Caroline Lawton, at isa akong executive ng sangay ng Ulang City ng Flalong Auction House. Ako ang mamamahala sa auction ngayon. Sigurado akong marami sa inyo ang nakakaalam na ang aming auction house ay. Ipinaliwanag ni Caroline ang ilan sa kasaysayan sa likod ng auction house bago tuluyang sinabi. Walang karagdagang paliwanag, ang auction ay dapat na ngayong opisyal na magsisimula sa aming unang item. Nakatitig ang lahat sa entablado, kasama sina Sheila, Megan, at Felicia na sobrang atensyon sa mga nangyayari. First time nila dito, kung tutusin, kaya natural na takot silang mawalan ng pananabik. Napangiti si Caroline nang umakyat sa stage ang isang magandang babae na nakasuot ng masikip na damit. May dala siyang tray na walang laman at tumabi kay Caroline. Ikinumpas niya ang kanyang palad at kumuha ng scroll na inilagay niya sa tray. Ito ay isang high-rank sky-grade combat technique na tinatawag na heel splitter na perpekto para sa mga lalaki. Isang high-rank sky-grade combat technique. Napakahalaga nito. Maraming mga tao ang nagsimulang talakayin ang pamamaraan sa sandaling marinig nila ang anunsyo. Isang high-rank sky-grade combat technique. Ang Flalong Auction House ay marahil ang tanging establishmento na maaaring mag-alok ng mga naturang kayamanan para sa auction. Gulat na bulalas ng isang matandang lalaki. Isa na siyang level 1 Warrior King, ngunit ang pinakamakapangyarihang combat technique sa kanyang arsenal ay isang low-rank sky-grade technique. Kung tungkol sa mga diskarte sa pakikipaglaban, ang mga grade sa lupa ay mas karaniwan kaysa sa mga grade ng sky, habang ang mga sun grade ay malamang nawala sa sirkulasyon sa loob ng normal na lipunan. Sa sandaling ang diskarte sa laban ng high-rank sky grade ay inilagay sa auction, umani ito ng maraming komento mula sa lahat.
Ang ilan ay may nakikitang pananabik sa kanilang mga mata, na para bang kailangan nilang makuha ito sa anumang halaga. Ganyan ba kalakas ang mga diskarte sa pakikipaglaban na may high rank sky grade? Curious na tanong ni Felicia matapos makita ang lahat ng kaguluhan tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, halos wala siyang ideya pagdating sa pagkamit. Si Megan ay kumilos bilang komentarista ni Felicia at ipinaliwanag sa kanya ang lahat, kabilang ang mga diskarte sa labanan at ang antas ng mga table task o espiritual na halamang gamot. Ito ay dapat na sapat na mahalaga, tama ba, honey? Ibibid mo ba sila? Tanong ni Diane kay Severin pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ngumiti ng pilit si Severin at umiling. Hindi. Hindi ko kailangan ito dahil mayroon na akong maraming mahusay na diskarte sa pakikipaglaban. Ang isang ito ay hindi masyadong kapakipakinabang, at magsasayang lang ito ng oras ko. Ang pagkakaroon ng sobra sa aking plato ay hindi nangangahulugang mas mabuti para sa akin. Tumanggaw si Diane. Nakikita ko. Dagdag din ni Lily. Ang mahalaga ay mayroon kang mga diskarte sa pakikipaglaban na nababagay sa iyo. Halimbawa, ang pagkakaroon ng ilang naaangkop na diskarte sa pakikipaglaban ay higit pa sa sapat para sa mga may mababang antas ng pagkamit. Ang pagkakaroon ng diskarte sa pakikipaglaban na masyadong mataas na grado ay magiging mahirap lamang para sa mga may mababang kakayahan na gamitin. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga diskarte sa pakikipaglaban ay nangangailangan ng maraming espiritual na enerhiya upang maisigawa ng maayos. Ang unang item na ito sa auction ay hinahangad ng marami pang iba, at sa wakas ay na-auction ito sa isang matandang lalaki. Dinala ng babaeng nakasuot ng masikip na damit ang gamit sa matanda. Pagkatapos ay naglabas si Ellie ng isang storage bag, inilagay ang kinakailangang bilang ng mga espiritual na bato sa loob, at ibinigay ito sa miyembro ng kawani. Nang i-auction ang pangalawang gamit, napansin ni Severin na sinamantala ng matanda ang panibagong interes at palihim na umalis doon. Saan kaya nagpunta ang matandang iyon? Maya-maya ay napagtanto ni Sheila na umalis na ang matanda at nakakunot ang noo niyang tanong. Ngumiti si Severin at nagpaliwanag. Ang pangunahing layunin niya sa pagsali sa auction sa pagkakataong ito ay malamang na makakuha ng mas makapangyarihang diskarte sa pakikipaglaban, at ang isa na nagawa niyang i-bid ay itinuturing na isang pambihirang kayamanan. Nagkaroon ng napakaliit na bidding war kanina, kaya nag-aalala siya na baka siya ay manakawan. Matapos makuha ang kanyang pinanggalingan, nagpasya siyang samantalahin ang sandali at tumakas. Wala na siyang narinig na dahilan para manatili siya doon. Nakikita ko. Akala ko wala siyang dahilan upang manatili dahil ginugol niya ang lahat ng espiritual na bato na mayroon siya sa kanya. Dahil sa pangangatwiran niya, medyo nawalan ng imak si Severin. Well, mukhang posible rin iyon. Ang pangalawang item ay isang diskarte sa pagsasanay, na sigurado akong hindi mo ibibid kahit papano. Nakangiting sabi ni Diane. Ang mga espiritual na halamang gamot ay ang tanging bagay na interesado ka ngayon. Nagkibit balikat si Severin. Oo, ngunit hindi buo. Magtutuon ako ng pansin sa pagbid para sa mga espiritual na halamang gamot, ngunit ito ay dapat na angkop para sa alchemy. Hindi ko nais na magbid para sa mga espiritual na halamang gamot na hindi magagamit bilang pangunahing material para sa mga table tasks. Tingnan mo, guys. May isang tao sa VIP Room 1. Nagtataka ako kung sino sila. Hindi ko pa sila nakita dati, at para sa akin na siya ay isang uri ng big shot. Iyon ay ibinigay. Ang isang tulad ni Jeremy ay isa na sa mga nangungunang buhay sa Ulang City. Ang kanyang pamilya, ang mga Smallings, ay isa sa pinakamataas na ranggo ng mga pamilya sa first tier, ngunit maaari lang siyang makapasok sa VIP Room 2. Ang mga tao sa VIP Room 1 ay tiyak na mas mataas sa kanya. Ang ilan ay abala sa pagbibid, habang ang iba naman na dumating ay nag-uusap para lang panoorin ang pananabik. Sa sandaling marinig ni Jeremy ang mga pahayag na iyon mula sa VIP Room 2, ang kanyang mga labi ay kumaibot ng ilang beses at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Ninanakaw ng Gagong County Governor na iyon ang limelight ko. Nakakaasar ako. Galit na nagngangalit si Jeremy at nagpatuloy. Sana hindi na lang ako magkaroon ng pagkakataon para pagmukhang masama siya. Paalala ng bodyguard niya.
Mukhang maganda ang training technique na ito. Isa rin itong middle rank sky grade technique. Gusto mo bang magbid para dito? Pinandilatan ni Jeremy ang bodyguard at sinabing, tanga ka ba o ano? Gumagamit na ako ng mga high rank na sky grade techniques para sanayin. Bakit kailangan ko ng isang bagay na mas mababa sa ginagamit ko ngayon? Awkward na ngumiti ang bodyguard at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Ang pangalawang item ay walang alinlangan na napakahalaga din, at tumagal ng halos 10 minuto upang ma-auction. Ang nagwagi ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napatingin si Caroline kay Severin at nagtaka kung bakit hindi pa siya kumikilos. Nang maalala niya na siya ay isang alchemist, napagtanto niya na tiyak na hinahangad ni Severin ang mga espiritual na halamang gamot. Higit pa rito, na-curious siya kung gaano karaming mga espiritual na bato ang ipinagpalit ni Severin mula sa senior director. Pinayagan lamang siyang pumunta sa senior director kung lampas sa limitasyon ng junior director ang pakikipagpalitan, kung hindi, hindi na kailangang abalahin ang senior director. Ang ikatlong item ay isang third grade espiritual na damo na kilala bilang Skydon Orchid Heart. Ito ay medyo bihira. Pagkatapos ay ipina-auction ni Caroline ang ikatlong item. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Severin. Oras na para magsimulang magbid. Ang panimulang presyo ng Skydon Orchid Heart na ito ay 5 milyong high-grade spiritual stones. Pakitandaan na ito ay high-grade spiritual stones. Tulad ng alam mo na, ito ay isang napakamahalagang third-grade spiritual herb. Ang mga susunod na bid ay dapat na hindi bababa sa 10,000 high-grade spiritual stones. Matapos ipaliwanag ni Caroline ang mga patakaran, sinabi niya sa lahat. Sige. May magbibid ba para sa third-grade low-grade Skydon Orchid Heart? Magbibid ako ng 5 milyon at 50,000 dolyar. Isang matandang lalaki ang tumayo at sumigaw agad. Maaari ko bang itaas ang bid sa ngalan mo? Nakangiting tanong ni Megan kay Severin habang umiinom ng red wine niya. Ngumiti ng pilit si Severin at sinabing, bakit mo gustong magbid kung hindi ikaw ang magbabayad nito? Alam ko iyon. Hindi ba pwedeng subukan ko na lang ang aking kamay sa pagbid para dito? Tanong ni Megan.